May isang tahimik na trahedyang nangyayari araw-araw. Yung mga taong hindi nananakit ng kapwa, sila pa ang kadalasang pinaka nasasaktan. Ang mga introvert ay dumaraan sa buhay na may dalang mga invisible values, katapatan, lalim, pagiging mapagmasid, emosyonal na katalinuhan at pagpipigil sa sarili. Pero hindi ginagantimpalaan ng makabagong mundo ang katahimikan. Inaabuso ito. At yun ang dahilan kung bakit ang mga introvert ay madalas na binagtataksilan, minamanipula, pinapalitan, binabaliwala at sinasaksak patalikod ng mismong mga taong pinagkatiwalaan nila. Hindi dahil mahina ang mga introvert, ngunit dahil hindi nila nauunawaan ang isang mapanganib na katotohanan, na ang mundo ay hindi umiikot sa sinseridad. Umiikot ito sa perception, kapangyarihan at mga social games. At kadalasan ang mga introvert ang huling nakakaunawa nito. May mga nakakagulat na dahilan kung bakit palaging nasasaksak patalikod ang mga introvert at kung bakit ang kanilang pinakamalalim na lakas ay maaaring maging pinakamalaking kahinaan nila. Number 1. Mabagal magbukas sa mga introvert, pero sobrang lalim magtiwala. Hindi madaling magbukas sa mga introvert. Iniisip ng karamihan na proteksyon ito para sa kanila. Pero kabaliktaran, ito pa ang lumilikha ng perpektong kondisyon para sa pagtataksil. Dahil kapag ang isang introvert ay tuluyan ng nagtiwala sa isang tao, hindi niya ito ginagawa ng kalahati lang. Buong emosyon ang ipinupuhunan niya, malalim, tahimik, 100%. Habang ang mga extrovert ay maaaring ikalat ang emosyonal na pagdepende sa maraming relasyon, ang mga introvert naman ay kadalasang inilalagay ang napakalaking emosyonal na bigat sa 1 o 2 tao lamang. At mapanganib ang ganong concentration, dahil kapag ang taong yon ay naging toxic, mapanlinlang, naiinggit o peke, nagkakaroon ng napakalaking pinsala. Napagkakamala ng mga introvert na ang emosyonal na pagiging malapit ay katumbas ng emosyonal na kaligtasan. Pero hindi garantiya sa pagiging malapit ang katapatan. May mga taong pinag-aaralan ang katahimikan mo, hindi para unawain ka, kundi para gamitin laban sa iyo ang mga kahinaan mo balang araw. Iyon ang nakakatakot na bahagi. Habang mas tahimik ka, mas nagiging mahalaga ang iyong panloob na mundo. At gustong-gusto ng mga mandaragit ang access sa mga bihirang bagay. Number 2, minamaliit ng mga introvert ang social competition. Kadalasang naniniwala ang mga introvert na ang mga relasyon ay nabubuo sa katapatan. Pero maraming tao ang kumikilos batay sa estado, impluensya, paghahambing at mga invisible na kompetisyon. Dito nagiging vulnerable ang mga introvert. Dahil habang nakatuon sila sa pagiging totoo, ang iba naman ay pinag-aaralan ang hierarkiya. Maaaring isipin ng isang introvert, iniiwasan ko lang ang drama. Pero para sa mga agresibo sa lipunan, ang dating nito ay hindi ipinagtatanggol ng taong ito ang kanyang teritoryo. At likas sa tao na subukin ang mga teritoryong walang bantay. Sa trabaho, sa pagkakaibigan, kahit sa pamilya, madalas nabibigla ang mga introvert dahil hindi nila namamalayang kasama pala sila sa isang kompetisyong umiiral ng hindi nila alam. May naiinggit sa talino nila, may naiinis sa pagiging kalmado nila, may nagagalit dahil natural silang nirerespeto kahit hindi nagsisikap. At imbes na harapin sila ng direkta, tahimik silang sinasabotahe ng ibang tao. May mga chismis, pagbubukod, mga passive-aggressive na pag-atake, at paninira na kunwari pag-aalala. Hindi ito inaasahan ng mga introvert dahil ipinagpapalagay nilang lahat ay nagpapahalaga sa kapayapaan. Pero may mga taong tanging pinahahalagahan lang ay ang kalamangan. At sa mga mapagkompetensyang kapaligiran, ang katahimikan ay madalas ituring na kahinaan. Number 3, mas mahilig makinig ang mga introvert kaysa magsalita. Kaya nagiging tapunan sila ng emosyon. Adik ang mga tao sa pakiramdam na pinakikinggan sila at napakahusay makinig ng mga introvert. Sinasalo nila ang emosyon, iniingatan nila ang mga sikreto at nagbibigay sila ng emosyonal na seguridad. Pero may madilim na bahagi ang regalong ito. Maraming tao ang hindi talaga gusto ang mga introvert. Ang gusto lang nila ay ang access sa mga introvert. Access sa kanilang pasensya,
sa kanilang empatiya at sa kanilang emosyonal na pag-aalaga. Kaya madalas, nagiging unpaid therapist ang mga introvert sa mga pagkakaibigan at relasyon. Lahat lumalapit sa kanila kapag magulo ang buhay, pero nawawala kapag payapa na ang lahat. At sa oras na ang mga introvert naman ang nangangailangan ng suporta, katahimikan lang ang nakukuha nila. Dahil hindi kailanman naging balanse ang relasyon, pagsasamantalayo na nagkunwaring koneksyon. Ito ang lumilikha ng isa sa pinakamalalim na sugat na nararanasan ng mga introvert. Ang maging lubhang kailangan pero hindi tunay na pinahahalagahan. At kalaunan, may mga taong pinagtataksila ng mga introvert dahil hindi na nila ito kailangan emotionally. Hindi lahat ng pagtataksil ay nagmumula sa galit. Minsan, nagmumula ito sa kaginhawaan o pakinabang. Number 4, hindi sinasadya ng mga introvert na magdulot ng insecurity sa iba. Isa ito sa pinakakakaibang katotohanan tungkol sa mga introvert. Nakaka-intimidate ang kanilang katahimikan, lalo na sa mga insecure na tao. Bakit? Dahil ang katahimikan ay lumilikha ng misteryo at likas sa tao na ibuhos ang kanilang mga takot sa mga bagay na misteryoso. Tahimik na pumapasok ang isang introvert sa isang silid at biglang iisipin ng iba, akala nila mas magaling sila kaysa sa atin. Pero sa totoo lang, ang introvert ay nagmamasid lang, nagtitipid ng enerhiya o sinusubukang maging komportable. Gayunpaman madalas ituring ng mga insecure na tao ang introversion bilang tahimik na panghuhusga. At dito nagsisimula ang nakatagong galit. Maaring wala namang ginagawang masama ang introvert, pero naging target pa rin siya ng hinanakit na hindi niya naman pinaghirapan makuha. Lalo na kung taglay niya ang tahimik na kakayahan o husay. Walang mas nakakatakot sa mga insecure na tao kundi ang isang taong hindi naghahanap ng pagpapatunay, hindi humahabol ng atensyon, pero natural pa ring nire-respeto ng iba. Ang ganitong presensya ay naglalantad sa mga taong puro pagpapakita lamang. Kaya imbis na unawain ng mga introvert, sinusubukan nilang ibaba o pahiyain sila. Sa pamamagitan ng pagbubukod, pangungutya, at panlipunang pagtataksil. Hindi dahil may maling ginawa ang introvert, kundi dahil ang simpleng presensya nila ay aksidenteng nagpapalabas ng hindi malutas na insecurity ng ibang tao. Number 5, nananatili ng masyadong matagal ang mga introvert kahit nakikita na ang mga red flags. Narito ang masakit na irony. Mahusay na mapagmasid ang mga introvert. Napapansin nila ang pagbabago ng enerhiya, mga peking ngiti, manipulasyon at kawalang galang. Napapansin nila ang mga ito ng mas maaga kaysa sa karamihan ng tao. Pero maraming introvert ang ipinagkakanulo ang sarili nila sa pamamagitan ng pagwawalang bahala sa mga bagay na alam na nila sa simula pa lang. Bakit? Dahil naghahangad sila ng lalim at katatagan. Kapag naka-attach na sila emotionally, sinusubukan nilang bigyang katwiran ang toxic na ugali imbes na umalis. Iniisip nilang, baka nagkamali lang ako ng intindi. Baka nahihirapan lang sila. Baka magbago pa ang lahat. At gustong-gusto ito ng mga mapanlin lang na tao. Dahil matiisin ng mga introvert, mapagpatawad, ayaw sa alitan, ibig sabihin, kayang unti-unting dagdagan ng mga toxic na tao ang kawalang galang nila ng walang agarang mga consequences. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na maikakaila ang pagtataksil at mauupo na lang ang introvert. Wasak, habang sinasabing, alam kong may mali na simula pa lang. Eksakto, alam nila, pero hindi nila sapat na pinagkakatiwalaan ang sarili nila para kumilos agad. Yan ang nakatagong panganib ng pagiging introvert. Mataas ang pandama at pag-unawa, pero mabagal humarap sa problema. Isang nakamamatay na kombinasyon. At number 6, napagkakamali ng mga introvert na ang pagiging mabuti ay katumbas ng pagiging protektado. Ito ang pinakamalalim na katotohanan sa lahat. Maraming introvert ang hindi namamalayang naniniwala na kung mabait ako, tapat, totoo at sincere, ganun din ang magiging trato sa akin ng ibang tao. Pero hindi automatic yung pinoprotektahan ng mundo ang mga mabubuting tao. Sa katunayan, ang mga taong may mataas na empatiya ang kadalasang pinupunterya. Dahil hinahanap ng mga manipulators, ang mga taong malamang ay hindi lalaban pabalik. Madalas iwasan ng mga introvert ang gulo dahil pinahahalagahan nila ang kapayapaan. Pero para sa mga mandaragit, ang kapayapaan ay pahintulot. At habang tumatagal,
Naiipit ang mga introvert sa mga masasakit na siklo. Sobra sa pagbibigay, kulang sa pagtatanggol sa sarili. Sobra sa pag-unawa, kulang sa pagpapahalaga sa sarili. Hanggang sa maging paulit-ulit na pattern ang pagtataksil. Hindi dahil karapat dapat sila rito, kundi dahil hindi sila naturuang mas mahalaga ang mga boundaries kaysa sa pagiging mabuti. Pakinggan mo ulit yon. Mas mahalaga ang mga boundaries kaysa sa pagiging mabuti. Ang mabait na taong walang boundaries ay nagiging parang psikolohikal na palaruan para sa mga toxic na tao. At kalaunan darating ang punto ng pagkasira. Doon nagsisimulang magbago ang lahat. Ang tahimik na tao ay nagiging malayo, mapili, hindi na madaling lapitan. Hindi dahil nawalan sila ng puso, kundi dahil sa wakas ay naunawaan nilang dapat pinaghihirapan ang pagkakaroon ng access sa kanila. Hindi lahat ay karapat dapat makapasok sa isang malalim na kaluluwa. Hindi mahina ang mga introvert. Kadalasan sila pa nga ang may pinakamataas na emosyonal na katalinuhan sa silid. Pero ang emosyonal na katalinuhan na walang strategic na kamalayan ay nagiging kahinaan. Niroromanticize ng mundo ang mga introvert bilang misteryoso, malalim at mapayapang mga tao, habang binabaliwala ang malupit na realidad na kinakaharap nila. Ang hindi maintindihan, emosyonal na mapagsamantalahan at tahimik na pagtaksilan. At marahil ito ang pinakamahirap na aral na natutunan ng mga introvert. Ang mga taong nakangiti sa iyo ay hindi laging masaya para sa iyo. Ang mga taong nagkikwento ng sikreto sa iyo ay hindi laging tapat sa iyo. At ang mga taong pinakamalapit sa iyo ay minsan mas pinag-aaralan ka pa kaysa sa mga kaaway mo. Pero kapag natutunan ng isang introvert ang mga boundaries, pag-unawa sa pagkatao ng iba, at emosyonal na pagdistansya, nagiging halos imposibleng manipulahin sila. Dahil ang isang healed na introvert ay mapanganib sa ibang paraan. Tumitigil silang magpaliwanag ng sarili, tumitigil sila sa paghahanap ng pag-aproba, tumitigil sila sa pagwawalang bahala sa mga red flags. At kapag nangyari yon, ang parehong katahimikan na minsang naging dahilan ng kanilang kahinaan ay nagiging kapangyarihang hindi matinag. Shoutout sa mga nanood ng intimidating pero nakakagulat ang vibe ng mga introvert. Shoutout kay Marie the Lightworker. Sabi niya, "Good evening po Sir AP at sa lahat ng mga introvert. Yes po, totoo po lahat ng sinasabi niyo sa episode na to. Madalas nagugulat ang mga tao kapag nakilala nila ng lubos ang mga introvert. Akala nila sa una kami ay snob o intimidating dahil tahimik lang kami sa isang tabi at seryoso ang mukha. Ngunit ang vibes namin ay nakakagulat kapag nakapasok ka na sa inner circle namin. Maraming salamat po Sir AP at God bless us all." Sabi naman ni Arkitakot, grabe sobrang relatable nito. As an introvert, madalas talaga na pagkakamalang intimidating, suplado o hindi approachable kasi tahimik lang and hindi agad nag-open up. Pero once naging comfortable na kami sa tao, doon nalalabas yung totoong kulit, random humor at pagiging madaldal namin. Parang kailangan lang talaga namin ng tamang vibe at taong safe kami maging sarili namin. Kaya nakagulat minsan sa iba na yung tahimik lang sa una, sila pa pala yung pinakakalog at genuine kasama. At ayon naman kay Ronnie Talosig, isa sa misconception ng iba sa mga introvert ay ang mahirap silang unawain at pakisamahan, pero ang katotohanan ay mahusay silang makibagay at makisama. Pero hindi yun magagawa kaagad dahil kailangan pang maobserbahan at maabsorb ang paligid at ma-internalize para maunawaan. At doon palang makakabuo ng isang persona na babagay sa bubble na yon. Kaya nga natural na procrastinator ang mga introvert at mahalaga ang process ng internalization at paulit-ulit na pag-unawa sa bawat senaryo para magawang makibagay sa iba. Hindi mo kailangang sabihin sa isang introvert kung paano ka pakikisamahan dahil desisyon nila ang masusunod kung paano kanya pakikisamahan at kung deserving ka sa atensyon at energy na ibibigay niya. At shoutout din kay Pax Tumulak, Jocelyn Balangkit, Annalyn Granada, Renante Damgo, Ramlat, Lorena Bintas, Mario Alipit, Pelikulang Pinoy, Glenn Adversario, Emma Villanueva, Jola Short Video, Lone Survivor Diaz, at kay Cathy. Maraming salamat po sa panonood.
Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.